straight to the point sa DCXL News 558 kHz RMN Manila. 32 minutes past the hour of 6 in the morning. Nasa linya po natin ngayon si Attorney Edward Chico, political analyst mga kasama. Opo. Sir, magandang umaga. Magandang umaga po at magandang umaga din po sa ating mga tagapakinig. Opo, una attorney, reaction lang po rito sa nangyari kay Congressman Saldico. Ano pong masasabi ninyo? Naku, hawak na sana. Abay, nakawala pa. Well, obviously, hindi nila talaga hawak ang beat. Kasi kung hawak nila yan, Oo. dapat tuloy-tuloy yan, ano? Ang naging problema kasi, hindi ko alam kung nakuryente sila or kung ano. Oo. Siguro sobrang excitement nireport nila. Ang problema na kasi kay Claire Castro, ang dami pang paliwanag. The president could simply say, I'm sorry, Oo. na mali din ako ng informasyon. So, kaya nyo hulihin natin. That would have been the end of it. Pero ang dami niyang paliwanag. So, Oo. tuloy lalong na-highlight yung issue. Kasi wala namang problema kung nagkamali, hindi ba? Ang problema kasi kay Saldico kasi medyo weird, ano, kasi kansilado na yung dalawang pasaporte niya. No? So, in other words, tumatakbo siya, no? Nagbibiyahe siya, na supposedly wala siyang papel. So, ang duda ko baka naka-apply na yan talaga ng asylum. Kasi pag naka-apply ka ng asylum, hindi ka naman pwedeng galawin, hindi ka pwedeng paalisin hanggat hindi natatapos yung pagdinig na yan, ano. Oo. So, baka yun ang status niya talaga. So, magandang malaban yan kasi ang sumunod na press release na nila, supposedly seeking asylum in France, ano. So, either seeking asylum or has already applied. Hindi naman, nag-apply pa lang kasi may proseso yan. Oo. So, kapag ginawa niya yun, di isang paraan yun para hindi siya ika nga mapauwi. Kasi kung tutuusin, mahigpit ang mga bansa na yan, ano? Hindi naman yan kagaya sa Pilipinas, nikitian mo lang yung pulis, okay ka na. Hindi ba? Maglalagay ka. Hindi ko naman minamaliit yun sa atin. Kaya lang sa atin may system, yung corruption ay kultura. So it really happens all the time. So, but obviously, may nangyari doon. Hindi natin alam eh. Actually, hindi ko nga rin maintindihan bakit hindi din nila masyadong alam. So, minsan iniisip mo, gusto ba talagang hulihin? Kasi kung gusto namang hulihin, di dapat mas masigasig sila, di ba? Kagabi nga na-interview ako, sabi ko si Congressman Teves nanalo pa siya sa CA, nag-file siya ng petition para hindi mapaalis sa Timor-Leste. Akalain mo, pagkapanalo niya ng kaso niya, ilang araw lang yun, di ba? Nakipag-usap ang pamahalaan natin sa Timor-Leste. Akalain mo, napauwi siya, hindi ba? Of course naman, yung Timor-Leste kasi nag-apply yan para maging member ng ASEAN. Siyempre, medyo pwedeng gawin. Ano? So, ang point ko, at the end of the day kasi, sa international law kasi, pagamat may mga tratado, pagamat may mga bilateral agreements, even in their absence, yung mga bansa in the exercise of their respective sovereignty, at makikita mo naman na beneficial to both of them, kasi may mga usapan yan, may concessions, they can actually set aside everything. Pwede silang humingi ng gumawa ng paraan para mahuli yung tao. So baka hindi nila gusto talagang pauwiin. Pwede rin. Kasi pag umuwi, baka maraming ikanta. Alam mo naman. Okay. Baka maging loose cannon. So, yun ang nakikita po niyo na posibleng dahilan kung bakit ganito. Ganito posible ang nangyari. Kasi hindi mahuli. Hindi ho ba? Although may pera rin kasi yung tao. Pag may pera, mayroon din kalaban dyan. Tandaan natin si Ping Lacson, hindi ba? Ginawa rin ni Ping Lacson yan. Nagpa-ikot-ikot siya kung saan-saan. Pinilikula pa nga yan. Ironically, ang gumana pa ng pelikula ay si Robin Padilla, kung maalala din niya, hindi ba? So, syempre, with the resources that he has, everything should have been easy for him. At with the resources that he has, I'm pretty sure, in-explore niya lahat ng options doon sa ibang bansa para hindi siya mapauwi. Kasi,
kung ikaw naman si Saldico, ba't ka din naman uuwi? Unang-una, hindi ka naman pwede maging state witness kasi hindi ka naman na least guilty. Pangalawa, pag uwi niya dito, may mga nakasampa ng kaso sa Sandigan Bayan, di automatic ka-arrestuin siya, non-bailable yun. And it really takes time. Hindi ba to be able to allow to post bail? May hearing pa yan to establish that the evidence of guilt is not strong. So, syempre, gagawin niya lahat ng paraan doon. Kapag kayan umuwi, lalo na nagboluntaryo, di ba? O kaya, parang nagdahilan lang, we all wake up one day, andyan na yan. Ibig sabihin, nakausap na yan. Bakit siya willingly uuwi basta-basta? Di ibig sabihin, nagkaroon na ng concessions. Ang kawawa dyan, si Romualdez, akalain mo, akala nga nahuli na, naglabas tuloy ng video, hindi ba? Nananapot pa. Nagsalita. Marami akong alam. Oo. Kasi chain reaction yan Talagang yun ang magiging reason niya dahil alam naman natin siya talaga ang itinuro ni Saldico. No? Yeah. It becomes now the former's words against those of the latter. Well, ang reaksyon ng Malacanang dismayado. Siyempre sasabihin nila yun, kung hindi ka ba naman magdidismayan, iyabang mo na. Hindi pala totoo. Ang problema pa kasi, okay lang naman kung hindi lang nila makuha. Dahil siyempre may mga maneuvering si Saldico doon. Pero tama yung informasyon. Iniyabang mo na aresto. Sabi nga ni di ba, ni Claire Castro, ang sinabi lang doon ng pag-ulo, nahuli. So pag nahuli, pwedeng na-stop, pwedeng na-prevent. Chinek ko sa Google at saka sa dictionary yung synonyms ng nahuli. Definition? Ibig sabihin, dinakip o inaresto. Wala namang nakalagay doon na in-stop. Diba, tigilan nga. Baka sa ano to, sa legal na termino, malawak yung ibig sabihin ng nahuli. Abay, lalo na po dahil yung salitang nahuli ay Tagalog na salita. Karamihan ng batas natin ay nasa Ingles, hindi ba? So, wala pa akong nakitang batas na dinefine yung nahuli. And besides, kung talagang nasa batas, di sinabi niya na. Siguro nagpanik lang kasi napapaya yung Pangulo. Alam mo naman, dahil lahat nakakapagsalita ngayon, yung mga galit sa kanya, sa Pangulo, bubuskahin siya talaga niyan sa Facebook. Diba? Sa Instagram. I guess the president should have said sorry. Well, ang pinakadismayado ngayon rito, ang taong bayan. Okay. Ang taong bayan. Dahil, sabi nyo nga, pinagyabang. Di ba? Pero, siguro din, ang Pangulo, ano din siguro excited dahil nalaman yun ang ibinato sa kanya na impormasyon, di ba? Mula sa kanyang mga nasa paligid. Kaya at alam niya gaano kahalaga itong si Saldico dito sa usapin ng flood control scandal na galit ang taong bayan at gustong mapanagot lalo tigit. Diba? Dito sa may tinutukoy na di umano'y mastermind at kasama na dyan si Saldico. Ang ano ko dyan, attorney, kasi hindi naman simple itong hinahabol ng ating gobyerno. Oo. Diba? Pag hindi simple at ordinaryo at ito na yung pinakamalaking skandalo sa kasaysayan natin, siguro lahat ng hagbang, di ba, gagawin. Sabi nyo, kung talagang gustong habulin at gustong hulihin, yung Intel, lahat yan, di ba, ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Bakit talagang mas lalong nagalit ang taong bayan sa tingin ninyo dito sa nangyari? Yun na nga po ang sinasabi natin. Kasi ang problema, wala naman tayong alam kung ano yung effort na ginagawa nila. Hindi naman nila tayo ina-assure from time to time. Kasi naalala ko doon kay Teves, hindi ba? Mayat-maya meron silang pa-press release kung ano na yung nangyayari, kung ano yung ginagawa nila. Assurances were being made about the efforts undertaken by the government and the possibility of the arrest. Dito nagulat tayo, parang wala namang ganon. So minsan iniisip mo, baka yun ay hindi talaga nila gustong mahuli. Kasi
pagka ikaw ay napag-initan ng gobyerno, I'm not just talking about this administration, but historically, panahon ni Duterte, panahon ni Pinoy, ni GMA, hindi ba? Kapag ikaw ay napag-initan, kaya naman nilang gawin lahat. Yung mga ebidensya nga na hindi kayang ilabas, lumalabas eh. Diba? May mga ebidensya nga, hindi rin alam nung akusado, meron pala na naibubuyan niyang, di ba, na nag-reveal. So, that's exactly my point. Kasi, ang dami kasing binanggit nung ni Zaldico eh. And whether we like it or not, the possibility na mabanggit ang lahat ng ito ay napakalaki pag mahuli siya. Or let's call a spade sa mababang kapulungan, may mga allegation na even si Sandro Marcos daw allegedly, hindi natin alam kung totoo ito. Pero may mga kwento na siya din daw may insertions. Yung insertion niya originally ay maliit, lumaki during bicameral conference committee. So in other words, may proyekto din daw siya allegedly. O yung ilang mga kongresista. Hindi ba? Pangalawa dyan, sa mga senador na lang. Alam mo, ginagamit na pandigaw kasi alam mo naman sa Pilipinas, yung justice, wini-weaponize. Kaya selective eh. Pagkaaway ka, pwede kang ipitin. Pagkakampi ka, kahit guilty ka, pwede kang i-spare. No? At kung sakali namang pwede kang ligawan, ginagamit yung posibilidad na kaso para magkaroon ng concessions. Tingnan mo ang Senado. O kaya kita mo sa report ni Ping Lacson, yung mga kongresista, bakit wala? Napakadaming kongresista, wala di ba? So medyo it makes you wonder. O pangalawa, tignan natin ang Senado mismo. Di ba? May mga bali-balita at according to certain reliable sources, may mga senador mismo doon sa majority na supposedly may issue dapat din sila sa flood control. Pero pasinin mo, tahimik. Kasi nasa majority sila, pwedeng ginagamit yun. Pag nasa majority kayo, hindi kayo hindi ba? May paparating tayong impeachment. Bakit all of a sudden parang tahimik sila dito sa kaso ni Jinggoy? Di ba? Sa kaso ni Villanueva, hindi kaya nililigawan sila para sa boto. Hindi mo alam kasi kung hindi sila magiging selective. Ang problema dito, tayong taong bayan, alam nga naman yung 3 senador lang ang may flood control project. O yung sa mababang kapulungan, ang daming nangyari dyan. Di ba? May mga kunento si Zaldico. Alam nga naman si Zaldico lang yun. Di ba? Siyempre, meron siyang mastermind. Hindi naman pwedeng hindi. Di ba? Sa tunay na buhay, may mastermind. Di ba? May boss. Parang asawa ko, siya yung boss ng buhay ko. Wala ako magawa. Kahit ano sabihin niya, sinusunod ko lang. Di ba? So, that's exactly the point here. Opo. Pero itong mga binabanggit din ng Department of Justice, sa tingin niyo katwiran na lang, like yung sinasabi may data privacy kaya hindi nila alam yung kinaroroonan, yung mabagal yung paglabas ng red notice rito ng Interpol, kaya hindi kaagad na huli, puro na lang to. Well, we can only speculate. Basta sigurado lang ako, di ko naman sinasabi na pag sinabing sigurado ay talagang 100%. Pero kung babasahin mo, iba kasi tinitignan sa tinititigan Kasi may mga efforts in the past, may mga pangyayari in the past, may mga analogous cases in the past na kung gustong puspusin at gustong bilisan, pwede din naman They can always make things happen. Diba? Inaresto nga nila si Pangulong Duterte, mabilis na gawa nila, hindi na nga dumaan sa korte. Hindi ko sinasabi na dapat siyang arrestin or hindi because that is an issue worth discussing, but that's another story. But ang point ko lang, si Tevez, nahuli nila din agad. Ang point ko lang, kung talagang gustong hulihin, napakita nila na kaya nilang gawin pag gusto nilang madaliin. Yun lang naman yung point ko hindi ba? So, ibig sabihin, hindi sila masyadong desidido. Kasi nga, di bali sana kung itong si Zaldico, kung mahuhuli mo, ituturo niya yung mga kalaban. Di ba? Ituturo niya, kasalanan niya ng mga Duterte, kasalanan niya ni Jinggoy. Di ba? Hindi naman ganun Ang tinuturo na si Bongbong Marcos, ang itinuturo na si Romualdez. O di ba?
totoo man o hindi yung kwento ni Zaldico, nakakapag-create siya ng narrative, hindi ba? So, nakaka-disrupt. May dahilan eh. Ang point ko lang, we can only speculate kasi hindi naman sila nagsasabi. Pero syempre, tawag ko nga informed speculation would suggest baka nga hindi nila masyadong ginagawa lahat because may dahilan eh. Oo. Para hindi siya makabalik, hindi ba? May mas magandang hindi siya makabalik. So kung ganun ang nakikita nyo rito sa sitwasyon, ibig sabihin malabong maibabalik yan dito. Oo, kasi unang-una, sabi ko nga, kung gusto nila, pwede naman gawin. Pangalawa, siyempre yung tao ayaw rin bumalik. Hindi, sana yun sa marangyang buhay, maluwat na buhay. Pagbalik niya dito, makukulong siya. Hindi naman niya gusto yun. May pending case na siya sa Sandigan Bayan eh. So in fact, pugante na siya eh. So it's not like may nakabinbin na kaso pa sa Sandigan Bayan, sa ombudsman, di ba, for the purpose of filing an information. Na filing information, nasa korte na mismo eh. So talaga nga abangan na lang siya dyan para hulihin, di ba? Alright. At mahirap lumabas. Kita mo naman si Bong Revilla, di ba? So si alias Pogi, nakita mo naman, hirap na hirap siya ngayon sa Sandigan Bayan. Nakahulong. Attorney, dito naman tayo sa pagdinig ng kaugnay sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayong araw ang huling pagdinig. Ang binabanggit rito ng lalo na sa panig ng pangalawang na prejudge na. Itong impeachment complaints diyan sa Committee on Justice. Ano pa sa tingin po ninyo? Alam mo naman, bago pa mag-umpisa dyan, alam mo na naman yung boto nila, di ba? Sabi ko nga, halimbawa si Luis Tro et al., hindi ba, si Diokno, o si Congressman Perry, si Don, si Chua, si Abante. Si Abante lang, mga atras pa yan, ni Abante nga, hindi ba? So, alam mo na yung boto nila bago pa lang mag-umpisa eh. In fact, itong committee na ito, itong hearing na ito, gawa lang nila para mabigyan sila ng pagkakataon na mailabas ang lahat. Kasi ang duda ko hindi sila sigurado na kung aabot ito sa Senado, mauuwi sa conviction because yung boto o yung bilang napakahirap maabot pagdating sa Senado na. Hindi ba? Kung sa mababa kapulungan, 1/3 is sufficient eh. So, ang ginawa nila, gawa na tayo ng parang hearing. So, kasi isipin mo, anong panahon ni ERAP, nag-hearing sila, pero masandali lang. Tapos nag-plenaryo agad, nagboto agad yung mga kongresista, parang 188 votes, dinala agad sa Senado. Kay Corona nga, wala nang hearing eh. Diretso yan mismo sa plenaryo at finance-meet nila yung articles of impeachment sa Senate for the conduct of hearing. Dito, talagang in-investigate nila ng gusto para tayong nanonood mismo ng Senate trial. Although they're trying to say it's not a trial, mini trial. Ang duda ko lang, ginawa na nila lahat yan para sakali man na hindi makonvict yung Ale, at least they could do some damage against her, hindi ba? So that's how I see it. Kaya ito, alam natin na ang magiging recommendation nila, ma-impeach siya. Ngayon sa plenaryo, dahil 1/3, ang duda ko dito, madaling makuha yung bilang na yan. The possibility that she would be impeached is great, hindi ba? At magtuloy-tuloy yan sa Senado. Sabi nga ng Korte Suprema, impeachment proceeding is sui generis. It's a numbers game. It's a political exercise. Ang purpose niyan is not really to punish but simply remove. Kaya yung rules nila, hindi kagaya ng ordinary rules in court na applied rigidly. Dito hindi at binibigyan sila ng pagkakataon ng Supreme Court na gawin yan. Kasi di mo naman pinaparusahan inaalis mo lang yung isang impeachable officer. Alright. Attorney, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Mabuhay po salamat kayo. Po. Sana po kahit paano nakatulong ako magpaliwanag sa ating taong bayan. Salamat po. Maliwanag, Attorney. Alright, Attorney Edward Chico, political analyst, mga kasama. Kaugnay nga rito sa nangyari kay Zaldico at sa magiging